Ano po ang itsura ng isang taong tsismoso o tsismosa? Ano po ang larawan ng isang mapanirang tao? 3 po ang katangian nila. Tandaan niyo po ito. Makitid ang isip, malaki ang bunganga, at marumi ang puso. That is the characteristic of a person who likes to gossip, the picture of a person who is fond of destroying the character of others. Remember these 3 characteristics: a small mind, a big mouth, and a dirty heart. Kasi kung malawak ang iyong pag-iisip, tahimik ka, hindi ka magsasalita, hindi mo huhusgahan ang kapwa mo. Di po ba? Sino yung mga madadaldal? Sino yung mga mahilig manira sa iba? Makitid ang kanilang pag-iisip. Dahil maliit ang isip, wala silang ibang gustong papasukin sa kanilang pag-iisip. They are preoccupied with their own thoughts and ideas. Kaya nga po, yung mga mayayabang, sinasabi natin, malaki ang ulo niyan. Hindi po. Ang mayabang, kahit na malaki yung ulo, maliit ang utak. Di po ba? Ang tao na malawak ang pag-uunawa, malawak ang pag-iisip, tahimik, maliit ang bibig. Hindi agad-agad magsasalita dahil tinitignan muna ang lahat, pinag-aaralan ang lahat. Amen? At ang tao na malinis ang puso, hindi maninira ng kapwa. Amen? Dahil, anong sabi ng ating Panginoon? Nagmumula sa puso ang lumalabas sa bibig. Out of the fullness of one's heart, thus the mouth speaks. Kaya nga, kung masamang magsalita ang tao, anong ibig sabihin? Ito ay nagmumula sa umaapaw niyang kalooban at puso. Masama ang lumalabas sa dila dahil masama din ang nakalagay, nakaipon sa kanyang puso. Hindi na tayo nagtataka bakit ang mga Pariseo, mga Eskriba, sinisiraan ang ating Panginoon. Bakit? Makitid ang kanilang pag-iisip at puno ng dumi ang kanilang puso. Nagmamalinis sila. Hindi porket malinis ang iyong katawan, malinis na rin ang iyong kaluluwa. Amen? Yan ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin. Malayo ang kanilang puso sa Diyos. Bakit ba minsan ang isang tao ay naninira ng kanyang kapwa? 2 dahilan. Una, dahil may masama na nangyayari sa kanyang buhay. Pero pangalawa, dahil hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kamukha po ng mga Pariseo, ng mga Eskriba. Napakaraming ginawa na mabuti ang ating Panginoon. Napakarami niyang ginawa na himala. Napakaganda, napakalinaw ng kanyang mga turo tungkol sa kanyang Ama. Pero hindi nila nakita yon. Hindi nila pinakinggan yon. Hindi nila inunawa yon. Bakit sila naninira? Dahil puno din ng kataasan ang kanilang loob. Mga kapatid, 3 bagay lang dapat ang ating bigyan ng pansin o tuon sa ating buhay. Araw-araw. We should preoccupy ourselves only with 3 things every day. 1 is how we can glorify God. 2, how we can love others more. And 3, how we can improve better ourselves. Pag nakalimutan natin bigyan ng pansin ang 3 yan, masisira ka at maninira ka ng iba. Amen? Napakaganda po nung turo ni San Martin de Porres. Tandaan po natin ito. Sabi po nitong banal, compassion is better than cleanliness. We should choose compassion rather than being clean. Dahil sabi niya, oo, sa tulong ng tubig, pag nadumihan ang kobrekama, kaya mong linisin, mawawala ang dumi. Pero pag nakasakit ka ng iyong kapwa, kahit na anong iiyak mo, mahirap alisin yung sakit na dinulot mo sa iyong kapwa. Compassion is better than cleanliness. Mga kapatid, kung bibigyan mo ng oras, palagi ang pagpupuri sa Diyos, paglilingkod sa Kanya. Kung palaging bibigyan mo ng oras at pansin, paano mo iingatan, mamahalin ang iyong kapwa? Kung araw-araw nag-iisip ka ng paraan, paano mo gawing mas mabuti ang iyong sarili? Diba? Mawawalan ka ng oras
sa pagpansin mo at pagpuna mo sa iba. Bakit nakakasira ka sa iyong kapwa? Dahil nakalimutan mo na ang tatlong pinakamahalaga na dapat unahin mo sa iyong buhay. Let us pray that we should strive on how to serve and glorify God more. Let us preoccupy ourselves on how we can care for others. And third, do not forget, improve yourself more. Pag busy ka na dyan sa tatlong yan, mawawalan ka ng oras at panahon sa pagpuna mo at pagpansin, paninira sa iba. What to do when people don't like you? Anong gagawin mo pag nalaman mo ayaw ka ng iba? Isa po ito sa mga napakahirap, napakasakit, napakahapdi na katotohanan. Yung malaman mo, marinig mo, merong ayaw sa iyo. Pero isa din sa mga katotohanan na kailangan natin tanggapin ito. That not everybody will like you. Amen? Hindi naman lahat gusto ka. Kamukha po nung sabi ng quotation, you may be the sweetest mango, but not everybody likes mangoes. Ang sarap-sarap ng mangga eh. Pero isa yon sa mga katotohanan na meron talagang tao ayaw sa mangga. Pag ayaw ka ba ng iba, ibig sabihin ba masama ka? Hindi. Kung ayaw ka ng iba, anong ibig sabihin? Ayaw ka lang nila. Hindi naman ibig sabihin ayaw ng ibang tao sa classical music. Pangit po ba ang classical music? Hindi. Kasi ang type nilang musika, rock, rap, alternative. Meron tao mahilig nagbabasa ng libro. Pero hindi lahat. Meron tao mahilig nagpe-Facebook. Meron naman mga tao walang Facebook. So, kung meron taong ayaw sa iyo, ibig bang sabihin masama ka? Hindi. Ang katotohanan lang ay ayaw ka lang niya. Ngayon, ang tanong, anong magagawa mo? Meron tayong tatlong bagay na dapat hindi gawin kung malalaman natin merong taong ayaw sa atin. 3 things that you should not do if people do not like you. Number 1, do not be bitter about it. Napakarami kasi pag nalaman nila, very affected sila. Nadidepress sila, nalulungkot sila, iniiyakan nila. Sinasara nila yung sarili nila sa kwarto, nagkukulong. Kung malaman mo man na ayaw ka nila, manatili ka pa rin payapa. Manatili ka pa rin masaya. Narinig nga natin sa Ebanghelyo, ang ating Panginoon, binibigay na niya sarili niya bilang tinapay ng buhay. Pero ayaw siyang tanggapin. Hindi siya masikmura ng mga Hudyo. Pero naririnig ba natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, umiiyak, nagmumukmuk, nagagalit dahil hindi siya matanggap? Hindi. Even if the Jews didn't like what he was saying, Jesus remained peaceful, remained happy, remained joyful, remained good inside. So ganyan din sana sa atin. Malaman mo, ayaw ka na ng asawa mo, huwag ka magpakalosyang. Huwag masisira ang bait mo. Ayaw ka niya, o di, malaya ka. Gawin mo pa rin gusto mong gawin. Magpakasaya ka. Mahalin mo pa rin ang mga anak mo. Gawin mo pa rin masaya yung ginagawa mo, yung iyong trabaho. Kung ayaw ka ng mga katrabaho mo, huwag kang magpapaapekto. Meron at meron talagang ayaw sa atin. But, number 1, do not be bitter about it. Number 2, do not force yourself to them. Tendency kasi natin, pag nalaman mong ayaw kanila, papatunayan mo yung iyong sarili sa kanila. Di po ba? Ang nakakalungkot dito, babaguhin mo yung sarili mo para sa kanila. Sino ba sila? Sila ba nagbigay ng buhay mo dito sa mundo? Bakit dinidepende mo yung tuwa mo sa ibang tao? Yung iba, sinasakripisyo nila yung sarili nilang tuwa para ma-please yung ibang tao. Yun ba yung masayang buhay? Huwag niyo pong puwersahin ang inyong sarili sa iba kung talagang ayaw kanila. Pero magkaiba po ang tiyaga sa pagpepwersa. Be patient. Kung malaman mong ayaw kanila, magtiyaga ka. Sige. Pero huwag mong babaguhin kung talagang sino ka. Lalong-lalo na kung alam mo naman, mabuti ka, wala kang ginagawang masama. So, be patient.
Wait! Darating at darating din yung panahon na sila mismo makakaibigan kanila, na magugustuhan kanila. Ang ating Panginoon, hindi naman niya pinepwersa ang salita ng Diyos sa mga tao. Hindi po ba? Siya'y magsasalita, siya'y mangangaral. Kung sino yung gustong manatili, mananatili. Sinong gustong umalis, aalis. Pero hindi babaguhin ng Panginoon yung mensahe niya dahil sa mga mangilan-ngilan na ayaw nila yung kanya sinasabi. Kailangan yung maunawaan yun. Kung meron silang bagay na hindi gusto sa iyo, huwag mong babaguhin yung iyong sarili para sa kanila. Respetuhin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Wait! Be patient. Dahil pag pinwersa mong iyong sarili, baka maging fake yan. Hindi totoo yan. At magkaroon ka pa ng mas malalim, mas malaking problema sa kanila. Ang mabilisang pagkakaibigan ay hindi totoong pagkakaibigan dahil ito ay mababaw lang. Amen? Pero ang pagkakaibigan, ang relasyon, ang ugnayan na matagal, pinaghirapan, magtatagal din yan kasi may lalim, may pinagdaanan. Amen? Kung talagang kayo ay magkakaibigan, kayo ay magkakaroon ng ugnayan, gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para dyan. Pangatlo, do not stop giving yourself. Pag merong mga ayaw sa atin, madalas ang tendency, ayaw nating ibigay ang ating sarili. Pero tanong ko po sa inyo, kailan pinakamasarap ang pagkain? Una, pag ito po ay kaluto-luto pa lang, mainit. Pero pangalawa, masarap ang pagkain pag ito ay pinagsasaluhan. If people will not like you, then give yourself to others. Kasi wala nang pinakamasarap na karanasan kung hindi yung pagbibigay, pagbabahagi ng iyong sarili sa iba. Kailan ang pagkain hindi na masarap? Una, pag malamig. Pangalawa, pag nasira na ito. Kaya sana sa atin din pagkatao, huwag kang manlalamig. Huwag mong sisirain ang iyong sarili dahil lang sa mga iba na ayaw tumanggap sa iyo. If you are not welcome to other people are happy to have you. Remember that. Ang problema lang, hindi mo pa sila nakikilala. Kaya nga, mas maganda, imbis na magmukmuk ka, lumabas ka, magdasal ka. Gagawa ng Panginoon, ipapakilala niya yung mga tao na matatanggap ka at mamahalin ka. Do not stop giving yourself. Meron ngang kasabihan Sabi po, hindi tayo ginawa ng Diyos para maging kamukha ng Facebook. Kasi yung Facebook, gusto niya maraming likes. Nabubuhay yung Facebook, nag-i-exist yung Facebook pag merong tumitingin, pag merong nagla-like. Tandaan niyo po yun. Hindi ka Facebook. Hindi mo kailangan yung thumbs up, like ng ibang tao. Hindi yun yung dahilan bakit ginawa tayo ng Diyos. That is not the purpose of our life. What is the reason for this life? It is to love. The purpose of our life is not to be liked, but to love. To love God, to love others, to love yourself. And if there are people who do not like you, thumbs down. Do not stop loving. We have to understand, not everybody will like us. Amen? And not everybody will love us. As the saying goes, you cannot please everybody. Amen? May magandang ang kasabihan You may be the sweetest strawberry, but sometimes there are people who hate eating strawberries. Kahit na pagkasarap-sarap mong prutas, meron talagang taong hindi mahilig sa prutas. Pagkabait-bait mo man, pagkatapat-tapat mo man, pagkagaling-galing mo man, kailangan natin tanggapin ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. Hindi lahat ng tao mamahalin tayo. Amen? And we should learn to live with that difficult truth. We should not be affected by that fact
Amen? Huwag kang magagalit, huwag kang malulungkot, huwag kang madidepress dahil may isang tao o mangilan-ngilan na tao na ayaw. Amen? Because remember this also, my dear friends. Before some people hated you, a lot of people have hated and not liked our Lord first. Nauna si Jesus na kinamuhian at itinaboy ng napakaraming tao. Narinig nga natin sa ating kwento sa Ebanghelyo. Hindi daw nagustuhan ng mga tao yung turo niya. Nagtataka sila, nagtatanong, ano ba itong sinasabi niyang siyang tinapay ng buhay, ang katawan niya ay pagkain, ang kanyang dugo ay inumin? Hindi daw nila matanggap yon. Hindi nila gusto ang kanyang turo. Pero tingnan nyo naman, hindi nagalit ang ating Panginoon. Hindi nalungkot ang ating Panginoon. Hindi nagpaapekto ang ating Panginoon. Patuloy pa rin siya sa kanyang pangangaral. Hindi siya tumigil sa kanyang misyon. Hindi siya sumuko. At ganyan din ang hamon sa atin. Do not give up. Do not surrender. Do not stop. Even if a lot of people would not like you or would not choose to love you. Amen? Remember these two reasons why we should not stop even if people will not like us. First, because through your life, you are blessing others. Tandaan mo yun. Huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil sa buhay mo, may binibendisyonan ka. Dahil sa ginagawa mo, may pinagpapala. If you would stop, then the blessing would also stop. Remember, you are blessing someone that you do not know. Could you just imagine our Lord if He stopped, if He surrendered? Ay isip nyo ba kung nakundam ang ating Panginoon, kung nagpa-apekto siya dun sa mga bulong-bulungan, sinasabi ng ibang tao, sinabi niya, ayoko na nga, paala na nga kayo. Paano tayo? Paano ang ating kaligtasan? Ito sana, walang kaluluwa ang naliligtas ngayon. Pero nagpapasalamat tayo, hindi sumuko ang ating Panginoon. Kahit na ramdam niya, kahit na alam niya, ayaw siya ng iba. At unawain mo yon. Kahit na ano pang sabihin nila, mga salita lang yan. Amen? Words are just words. Ang chismis ay chismis lang. Ang salita ay salita lang. Angin lang yan. Kung hindi ka magpapaapekto, hindi ka paapektuhan. Kung hindi mo papabayaan na pumasok yan sa isip mo, sa puso mo, sa iyong damdamin, wala ka naman mararamdaman. Pagpatuloy mo yung mabuting ginagawa mo dahil may binibendisyonan ka. May nakakatanggap ng papala at grasya dahil sa ginagawa mo. Bayaan mo yung mga ayaw sa iyo. Amen? At second reason why you should continue and not stop even if a lot of people do not like you. Because remember, through your life, you are creating something beautiful. Kung titigil ka, hindi makikita yung mabuti at maganda na pwede mong gawin sa buhay mo. Amen? Alam niyo po, nung nakabisita ako doon sa Paris, sa France, narinig ko yung kwento kung paano ginawa yung Eiffel Tower. Siguro halos lahat tayo, pag binanggit yung Eiffel Tower, alam natin kung ano yung itsura. Isa yan sa mga pinakasikat na monumento o binibisita sa buong mundo. Noong pong 1887, isa pong arkitekto ang nakaisip na gawin itong Eiffel Tower. Ang pangalan po niya si Gustave Eiffel. Hinahabol po para sa Science Fair ng 1889. Ang kanyang concept ito, ang kanyang naisip, gumamit mga bakal. Nung inuumpisa na pong tinatayo, ginagawa, alam niyo po, napakaraming Parisian, napakaraming tao na nakatira sa France. Nagsasabi-sabi, nagre-reklamo. Ano daw yung kanyang ginagawa? Napakapangit. Imagine that. When they were
building the Eiffel Tower, it was being criticized. They hated the design. Hindi daw nakaakma sa ganda ng Paris. Pinoprotesta. Gusto po nilang sirain, pabagsak yung tinatayo na Eiffel Tower. Pero buti na lang, hindi po nakinig itong arkitekto. Pinagpatuloy po nila yung pagpapagawa ng Eiffel Tower. At pagkatapos pong magawa, tignan nyo naman, napakaraming tao ang namangha. Iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang bansa bumibisita doon sa Paris, doon sa France para lang makita yung Eiffel Tower. Bakit sumikat pa ang Paris? Dahil doon sa ginawa na dating kinamumuhian nila. Ang ganda po ng aral. Tandaan niyo po ito. Pag merong taong ayaw sa iyo, bakit ayaw ka niya? Kasi kamukha ng Eiffel Tower, hindi ka niya maintindihan. Yung mga bagay o mga tao na ayaw mo minsan, special yan. Obra maestra yan. At tandaan mo yon. Kung ayaw ka, kung kinamumuhian ka, kung sinisiraan ka, huwag kang titigil. Bakit? Kasi you are a work of art in progress. You are a masterpiece being made. Hindi ka gusto dahil hindi ka nila kamuka. Amen? Magugustuhan ka lang nila kung kamuka ka nila. Amen? Pero ang tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang kamuka yung ibang tao? Kung pangit sila, salamat na lang. Di po ba? Gustuhin mo na nakakaiba ka. Dahil yung pagiging iba mo, anong ibig sabihin? Mas maganda ka kaysa sa kanila. Mas gwapo ka kaysa sa kanila. Mas magaling ka. Mas mabuti ka kaysa sa kanila. At ayaw kanila kasi naiinggit lang sila sa iyo. Amen? Kahit na anong gawin po natin, buong buhay natin, anumang estado ng buhay natin, magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na hindi tayo maiintindihan. Magkakaroon at magkakaroon tayo ng mga tao na kung saan ayaw tayo. Di tayo mahal. Wala silang pakialam sa atin. Pero sana sabihin mo sa sarili mo, okay lang yan. Huwag kang magpa-apekto. Huwag kang susuko. Manatili kang nakangiti at masaya. Pagpatuloy mo yung magandang ginagawa mo. Dahil ang buhay mo ay isang pagpapala sa maraming at may maganda kang pwedeng ipakita at ipagmalaki sa maraming tao, lalong-lalo na sa Diyos. If people don't like you, don't stay. Huwag mong pagpipilitan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Amen? Kung ayaw ka, umalis ka. At hindi masama yun. Kasi kung hindi ka aalis, mananatili ka at ipipilit mong sarili mo sa mga taong ayaw sa iyo, wala kang mabuting magagawa. Matutuyo ka at baka ikamatay mo pa. Amen? Subukan niyo po ito. Araw-araw, yung inaalagaan mong halaman, murahin mo, sigawan mo, pagsalitaan mo ng masasakit, pagmasdan niyo po. After 1 week, after 2 weeks, kahit na dinidiligan mo yan, pero dahil pinagsasabihan mo ng masama, ano po ang makikita nyo? Anong mangyayari? Matutuyo yan. Unti-unti, mamamatay yan. Pero subukan nyo po na yung halaman na inaalagaan nyo, huwag nyo lang diligan pero kausapin nyo ng mabuti. Pagsabihan mo ng mga magagandang bagay, sabihan mo, ang ganda mo. Mahal kita, huwag kang mag-aalala, iingatan kita. Pagmasdan niyo po, after 1 week, 2 weeks, mabilis lumaki yan. Lalabong, lalago, mamumunga. Amen? Kung yung halaman, minumura mo, malalanta, paano pa kaya yung tao? Di po ba? Kung kaya lang umalis ng halaman na nakakarinig ng masama, gagawin niya. Hindi po ba? Kaya kung nga yung pusa na gala, pinapalo mo, hindi babalik yan doon sa bahay niyo. Kasi ayaw niya. Alam niya, ayaw siya. Dapat ikaw din na tao, kung alam mong ayaw ka, dapat ligtas mo din ang sarili mo. Amen? Ano pa ang dahilan para manatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, sa mga taong hindi naniniwala sa iyo, sa mga taong hindi ka mahal? Sabi nga, if you stay with people
that don't love you. You are like in an airport waiting for a ship. Kung nananatili ka sa mga taong ayaw sa iyo, para ka daw nasa isang paliparan naghihintay ng bangka. Ibig sabihin, yung hinihintay mo, hindi darating. Kasi nga, hindi ibibigay sa iyo. Dahil ayaw ka, dahil hindi ka gusto, dahil hindi ka mahal. You don't have to stay. If you want, you can go. Just like the Lord. Ang ating Panginoon, inayawan din siya. Pinagsalitaan pa nga siya ng masama. Mismo na mga kamag-anak niya pag uwi niya doon sa bayan niya. Minaliit siya. Ano ang epekto? Narinig din natin. Hindi daw siya nakagawa ng himala. Pero kahit na paano, nakapagpagaling. Pero nanatili ba siya? Pinilit ba niyang sarili niya? Hindi. Umalis siya. At pumunta siya doon sa mga taong nangangailangan sa kanya. Ganyan din sanang gawin natin. Kung ayaw ka, umalis ka. Pero, ito po yung tandaan nyo ha, kahit na lumayo ka, huwag kang titigil sa pagmamahal mo dun sa mga taong ayaw sa iyo. Kahit na umalis ka, huwag kang titigil na ipagdasal mo sila. Keeping your distance does not exempt you from loving them, from forgiving them, from praying for them. Hindi ko sinasabi na umalis ka at magtanim ka ng sama ng loob sa mga taong yon. Hindi ko sinasabing umalis ka at magkinkin ka ng galit sa iyong puso. Ang sinasabi ko lang, lumayo ka kasi hindi nakakatulong sa iyo yung pananatili mo sa mga taong ayaw sa iyo. Ayaw ka nga eh. At pag ayaw ka, wala kang magagawang himala kamukha ng ating Panginoon. Isa pang pero, bago ka umalis, siguraduhin mo, ito gawin mo. Subukan mong maging mabait at mabuti sa mga taong ito. Sabi nga, kill them with your kindness. Amen? And if kindness does not work, what should you do? Be more kind. Hindi lang yung maging mabait ka, maging mabuti ka. Subukan mo pa rin magmahal, magpatawad. Do your best. And then, if your best is not enough, ask the Lord for His grace. Do your best once again. But put a limit on it. Baka maubos ka. Ikaw ang kawawa. Amen? And the Lord understands. Because remember, there are other people who needs your goodness. Meron pa mga ibang tao na matutulungan mo. Meron pa mga ibang tao na nangangailangan sa iyo. Hindi lang ang mga taong yan. Tandaan niyo po yun. Sino man yan na may ayaw sa iyo, biyenan mo man yan, asawa mo man yan, yung anak mo na nagrebelde, mga katrabaho mo, kapitbahay mo, o mga kasama mo man nagsaserve sa church, sino man yan, kung ayaw ka, ginawa mo na ang lahat, kailangan mo tanggapin na hanggang dun na lang. Umalis ka, lumayo ka, pero pagdasal mo pa rin sila. You can love at a distance. Pero bakit lumayo ka? Hindi dahil wala kang pakialam sa kanila. Lumayo ka sa kanila kasi wala silang pakialam sa iyo. Amen? When you move away from people who don't like you, it's not because you don't care. It is because they don't care about you. Amen? At alam mo, lumayo ka, umalis ka doon kasi sayang yung iyong kabutihan. Sayang yung himala na magagawa mo. At merong mga iba na makikinabang doon. Merong mga iba na mas makaka-appreciate doon sa iyong kabutihan, sa iyong pagkatao. Amen? At pag ikaw ay nasa isang environment, kapaligiran, na kung saan tinatanggap ka, minamahal ka, mamumunga ka, mabubuhay ka, at magiging ganap ang buhay mo. Why will you spend your life in misery if you have a choice to be with people who accept you? The choice is in our hands. Nasa iyo ang desisyon. Pero sana piliin mo agad dahil maiksi lang ang buhay. Amen? Yan po yung ating ipagdasal. Pagdasal natin yung mga taong ayaw sa atin. Kahit na nakalayo, paramdam natin
pa rin yung ating pagmamahal, pagpapatawad sa kanila. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti dahil marami pa ang matutulungan mo at marami pa ang makaka-appreciate sa kagandahan ng iyong pagkatao. Kung ayaw ka, ayaw ka. Pero kung gusto ka, gusto ka. Madalas sa buhay, meron talagang mga taong sadyang kahit na anong gawin natin, kahit na anong sabihin natin, ayaw tayo. At meron din sa buhay na kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, gusto nila tayo. Mahal nila tayo. That is why remember this. For people who love you, you do not need to explain yourself. They do not need your explanation. But for people who hate you, they do not care about your explanation. Di po ba? Pag gusto ka ng isang tao, kahit wag ka nang magpaliwanag. Pero pag ayaw ka ng isang tao, kahit na magpaliwanag ka, walang kwenta sa kanila. Hindi nila pakikinggan, hindi nila papansinin. Yan yung ating narinig sa ating ebanghelyo. There are people who like Jesus, who love Jesus, but there are also people in the crowds who hate Jesus, who did not like Jesus. Ganyan din po dito sa konseho, ang mga Sanhedrin, ang mga Pariseo. There are Pharisees who like Jesus, isa na po dyan si Nicodemo, pero meron din na hindi siya gusto, ayaw siya. They hated Jesus. At kahit anong sabihin ni Jesus sa kanila, ayaw siyang pakinggan. Kahit isa sa kanila, pinagtatanggol siya, nagpapaliwanag, ayaw ding pansinin, ayaw pakinggan, inaaway, pinuput down. That is why we should remember this. Let us not waste time explaining ourselves, talking to people who are not listening. Huwag niyo pong sasayangin yung oras niyo, yung panahon niyo, yung lakas niyo na magsalita, makipag-usap sa mga taong hindi nakikinig. Dahil kung ikaw ay magsasalita sa mga taong hindi nakikinig sa iyo, binababa mo na lang ang halaga ng pagkatao mo. Do not devalue your precious self by going to people who do not listen to you. Malalaman mo kung mahalaga ka sa isang tao sa anong paraan pag nakikinig siya sa iyo. At kahit na wala kang sabihin, pakikinggan ka niya, sasamahan ka niya, papahalagahan ka niya. Di po kayo nagtataka bakit ang ating Panginoon, pagkatapos niyang kausapin ang mga Pariseo, kahit na hindi siya gusto, umaalis ito. Iniiwan sila kasi alam ng Panginoon yun. Kahit na anong gawin ko, kahit na anong sabihin ko, kahit na anong pakita ko, walang halaga sa kanila. Because they have already judged me. Hinusgahan ako, sarado ng isip. Ganyan din sa mga taong ayaw sa atin. Dahil hinusgahan na tayo, dahil sarado ng isip nila, wala na tayong magagawa sa kanila. Remember this also. You cannot force people to like you. You cannot force people to love you. Hindi mo mapipilit, hindi mo mapipwersa ang mga tao. Kahit na minsan, mga kapamilya mo, kamag-anak mo, nagugustuhin ka nila, na mamahalin ka nila. Hindi ko po alam kung napanood niyo yung pelikula na Aladdin. Napakaganda. Nung nakakita daw si Aladdin ng genie, mag-grant ng wish, kahit ano, pero meron siyang condition. Maibibigay ko ang lahat ng bagay sa iyo except one. Pwera lang isang bagay. Ano po yun? You cannot wish somebody to love you. I cannot make somebody to like you. Pag hiningi mo sa akin, pag wish mo sa akin na itong babaeng ito, mahalin ka, hindi yon matutupad. Hindi ko maibibigay. Kahit po ang Diyos. Yun ang katotohanan. Kahit ang Diyos, sa Kanyang grasya, sa Kanyang kapangyarihan, hindi niya tayo mapipilit, mahalin siya. Bakit? Dahil pag meron ng pagpipilit sa pagmamahal, hindi na yan pagmamahal.
Tandaan natin ang pagmamahal, kailangan malaya. One ingredient of love is freedom. Pag ginugusto ka ng isang tao, dahil napipilitan lang siya, anong ibig sabihin? Dalawa lang. It's either na binayaran mo siya o tinatakot mo siya. Minamahal ka, ginugusto ka, kahit na ayaw niya. Dalawa lang ibig sabihin, na pwepwersahan lang. At ano yung nagtutulak sa kanya para mahalin ka, para gustuhin ka? May kapalit. Pera o kaya naman takot. Pero sa mga taong tunay na nagmamahal, masaya yan, hindi pinilit kahit walang kapalit. Tandaan natin yan. Sino yung mga tao na ayaw sa iyo? Sino yung mga tao na hindi ka pinakikinggan? Pabayaan mo sila. Dahil kung palagi kang pumupunta sa kanila, palagi mo silang hinahabol, ginagawa mo na lang kawawa yung sarili mo. Binababa mo ang halaga ng iyong pagkatao. Manatili ka sa mga taong suportado ka. Manatili ka sa mga taong gusto ka. Manatili ka sa mga taong mahal ka. Dahil kahit hindi ka magpaliwanag, kahit wala kang sabihin at gawin, tanggap ka nila.